What's up mga brothers on the wheels? Nandito tayo ngayon sa Subic Wheeltech, Zambales. Ayan, so located po ito sa 056 National Highway, Calapandayan, Subic, Zambales mga brothers. Kung bibisita po kayo, kung taga dito kayo sa Subic o malapit kayo sa Subic, yan po yung address nila and also ang contact number. So today's episode mga brothers, tayo ay magwa-walk around review sa bagong scooter ng Suzuki on Birdman Street. Alright, ito po siya mga brothers. So dalawang unit po ang meron dito. Parehas po na gloss black with a combination of chrome and also dark gray na matte ang pagkakakulay. Ayan. So bago tayo magpatuloy dyan na pag-usapan natin yan, shoutouts nga pala sa ating sponsor, ang Wengshio Moto Clothing. Kung naghahanap po kayo mga brothers ng iririgalo ngayong Pasko sa ating mga tropa o sa ating mga kamag-anak, i-check nyo po yung website nila and also ang ating motorcycle parts and motorcycle gear. Yan po ang Surfy Motorcycle sa Lazada kung naghahanap naman kayo ng mga needs nyo sa motorsiklo. Kompleto po sila dyan. Okay, check nyo na lang. Make sure meron kayong Lazada apps. So wag na natin patagalin mga brothers. Latag na natin ang intro. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Sa mga brothers, body design. So ang body design brothers ng Birdman Street is something to do na familiar kayo sa mga scooter ng 90s, yung Yamaha Majesty. Ano pa ba yung nakikita ko dati nun? Hindi ko na maalala yung pangalan eh. Mapansin nyo, malaki yung kaha, at the same time, maliit naman yung gulong. I think ganun yung binabalik ng Suzuki yung ganung design eh sa approach nila dito sa bago nilang Birdman. Pero pagdating sa mga edges at saka sharpness ng fairings ng Birdman Street, modernize na siya. Tingnan nyo sa harapan mga brothers, matutulis. Ayan, may mga linings, no? Ang ganda. So makikita nyo naman na modernized na siya. Tsaka ang laki talaga ng kaha niya, no? Para sa maliit na displacement na scooter. Kahit dito sa gilid, yung floorboard niya o yung gulay board niya, ang laki, no? Marami ka mailalagay. Tsaka kahit anong size ng paa mo dyan, makakapaglaro-laro pa rin. Pwede dito sa unahan, pwede dito sa baba. Running board niya all the way doon. Ayan, gloss black yan. Tapos pagdating dito, gray finish na siya, dark gray, no? Na matte ang finish niya, tapos gloss black. So ang ganda ng highlights niya, lalo na pagka malayuan yan. Layo tayo. Ayan, no? Pagdating dito sa puwetan, ganun din. Napakalaki ng kanyang taillight. Tapos nagbibigay kasi elegant sa kanya rito mga brothers yung chrome niya, no? Yung may mga chrome siya na parts doon sa harap, meron din dito sa likod na nagbibigay elegante rito sa motor na to. At the same time, yung emblem ng Birdman ayan, no? Diba? Makita nyo naman, naka-emboss na chrome. Tapos may logo rito ng street. No, so by the way, itong scooter na to is a fuel injected po. Ayan, para sa mga magtatanong. So, assume po natin na sobrang tipid nito. Alright, so inspeksyonin natin ng malapitan mga brothers para makita natin kung anong ginawang build dito ng Suzuki Motors. Alright, mga brothers, unahin natin yung kanyang kaha. Siyempre, as usual. So masasabi ko sa kaha mga brothers, merong rupok at the same time meron din siyang kunat. Ayan, o. Nakikita nyo naman, mayroon siyang kaktigasan, konti lang din naman, at meron din siyang kunat. Nakikita nyo, ayan. So, syempre, pagka ganito yung pagkakagawa ng fairing, syempre, pagka sa impact, magkakaroon to ng basag talaga. Ayan, no? Hindi kagaya sa mga ibang fairings na nare-review natin na tumutupi talaga. Pero itong Birdman, masasabi natin na meron siyang konting rupok. Ayan, kinaano ko yun. Pag tinuloy ko baka mabali, okay?
Tapos meron siya dito nga reflector, left, tsaka right. Ayan. Tsaka malaki yung yung front fender niya, mga brothers. Ayan. Tapos all the way dito sa likod, gloss black din ang pagka-finish nito. Ayan. Tapos sa baba, nakikita na natin dito yung kanyang disc brake assembly na Nissin po ang caliper. Good thing, Nissin ang ginamit nila rito. Maliit lang naman ang disc brake, pero good thing, disc brake yung harapan niya. Tapos telescopic port naman ang front suspension ng Birdman. Ayan. Dito sa harap, ang gulong niya, mga brothers, is 12 inches na wheel mags. Ayan. MRF po ang brand nito. Ito pong brand ng ganito na gulong na to is India po ito. May size po ito na 80 by 90. I think this is a tube type, mga brothers. Hindi pa ito tubeless. So, correct me if I'm wrong na lang sa mga user ng Birdman dyan. Pero ako mas gusto ko to i-oversize pa para magkaroon lang ng konting laking gulong at hindi maiwan dito sa body ng motor. Kung ang size niya is 90 by 90, pwede mong kaya pa siguro mag 110 nito by 90, mga brothers. Ang laki ng laki ng space pa rito oh. Pwede mo pa siya i-oversize. Tsaka mas maganda pagka oversize yung gulong, mas malaki yung gulong, mas maganda yung kapit sa kalye, di ba? Lalo na sa mga kurbada. Ayan. So pagdating natin dito sa bandang gitna ng harapan ng bahagi ng motor, nandito yung kanyang turn signal lights na valve type pa po. So it doesn't so wala namang problema yan kung valve type siya. Malakas pa rin naman yan, no? Pero kung maselang ka, pwede mo palitan ng aftermarket na LED. Pero pagdating dito sa headlight niya, mga brothers, fully LED na po ito. Ayan. Makikita nyo naman dito. I'm sure ito yung low beam. Tapos ito yung high beam. Tama ba, mga brothers? Mga Birdman user naman dyan, tulungan nyo nga ako. And also, ito yung daytime running light niya. At least, diba, sa budget scooter, meron ka pang daytime running light. Tapos yung plastic niya, mga brothers, makapal. Ayan, quality. At ang gustong gusto ko talaga yung emblem ng Suzuki. Kaya sa mga Japanese brand na motor, isa itong Suzuki ang paborito ko. Kasi yung emblem nila, no, nakaka-arouse. Tama ba yun? Ito nga, mga brothers, sinasabi ko nga, nagbibigay elegante sa kanya yung chrome dito sa harap. Ayan, yung chrome dito na although plastic ito, pero chrome siya. Ayan, tapos pagdating dito, gloss black na ulit So ang ganda tingnan. Tsaka ang laki, kahit lalo na siguro kung may puti na kulay ito. May puti kaya na kulay ito. Ang lapad siguro, ang laki siguro tignan, lalo na pag malayo. Tapos meron pa siyang windscreen dito, mga brother. Clear po ito yung windscreen niya. And good thing, allen bolts na po yung nilagay. Ayan. So lipat tayo dito sa gilid, mga brothers, para makita na natin yung kanyang floorboard, o kung tawagin natin mga Pilipino is gulay board. Ayan. Maganda yung plastic na kinabit. Yung fairings din dito, makapal, may kunat at may rupok. Ayan. Pero syempre Suzuki ito, assume natin na quality yung fairings na ilalagay nila. Tsaka maganda yung pagkakabit, no? Wala nakabuka. No? Talagang pumasa sa quality control. Yung tornilyo na ginamit, mga brothers, ordinary lang naman. And again, pwede mo rin naman yung palitan dito sa floorboard kung maselang ka. Tsaka may isang butas siya, no, para pag sa tubig, magde-drain lang yung mga tubig, lalo na pagka sa ulan o sa baha. Tapos yung threads o yung pinaka-texture dito ng floorboard, okay naman, no, makapit kinakamay ko pa lang. And also marami ka malalagay, mga brothers. Bakit? Yung utility hook niya, dalawa po. Meron dito sa likod. Ayan, no. Kita nyo ba? And then meron din dito sa harapan. So kung magsasabit ka, dalawang hook meron ka. Ayan. Tapos meron ditong malalim na packet sa kanan. Ayan, pwede mo paglagyan siguro ito ng inumin. Ayan, no? O yung mga, wag masyado mga importanteng bagay, baka tirahin Tapos meron ditong compartment, mga brothers. Ay, nandito na rin yung pinaka-socket for the 12 volts. Pwede mong bilan ng USB yan para pwede ka makapag-charge ng cellphone during ng biyahe. Nasasara po yan. The same time, nababalik. Ganda rin ng plastic dito. Kala mo dashboard ng sasakyan. Ayan. Tapos pagdating dito, may highlight siya ng dark gray. Ayan, mga brothers, na kulay. So ang ganda tignan ng pinaka cockpit mo. Mamaya check natin yung taas. Ikot muna tayo dito sa bandang baba. So pagdating dito sa gilid, mga brothers, ito yung tapakan ng ating back ride. Aluminum na po yan. And ang ganda rin ng engagement, madaling ilatag. Tapos may highlights, may fairings dito. Yung kulay niya is dark gray. May sticker ng ESP. Pagdating naman dito, mga brothers, gloss black. Tapos yung logo ng Birdman. Ayan. Ganda seat cover, mamaya check natin yan. Ikot muna tayo dito.
So makikita na natin dito mga brothers yung kanyang sporty look na muffler. Yan, talagang kinoberan talaga ng Suzuki, no? So hindi ka talaga mapapasok. Halos pagdating dito may cover pa rin, no? So kahit hindi tatama rito yung hita mo, kinoberan pa rin nila to. Talagang safe na safe. So safe na safe kayo. Lalo na sa ating mga back ride. Dito yung lagayan ng oil kung mag-change oil ka na. Yan. So by the way, this is air-cooled po, no? Pero may fan po ito dito. Mostly mga scooter may ganyan po, no? Tumutulong din po yan maglamig sa makina kahit air-cooled siya. Okay, going dito sa likurang bahagi ng Birdman ng Suzuki, makikita natin yung malapad niyang taillight. Parahaba, mga brothers. Parihaba, ayan. Tapos, ito nga, meron din siya ditong chrome finish na plastic. So ito nga yung sinasabi ko nagbibigay elegante. At the same time naman dito may texture ng kala mo yung sa dashboard sa kotse. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa ng Suzuki dito. Hindi nila tinipid talaga sa design yung Birdman kahit budget scooter. Tapos ang taillight nito mga brothers is LED na. And turn signal lights na rito sa likod, bulb type pa. So isang housing na lang sila, no, pinagsama. Ganda ng edges. Ngayon ko lang talagang nakita to in person tong Birdman. Ganda pala. Lagayan ng plaka mga brothers. And good thing may sarili na pong bumbilya yung plaka nyo. So hindi siya umaasa doon sa taillight. So mas maganda mo. Visible. And upon checking po mga brothers, hindi na natin titignan pero bulb type po ito. Madali naman din palitan ng LED yan kung gusto mo. May reflector pa rito. At the same time, ano lang naman yung design ng kanyang rear fender, no? Pero malapad at saka mahaba. So rest assured po na hindi basta-basta mapuputikan yung likurang parte ng ating motor, no? Dito sa Birdman Street. Tsaka dito sa dito sa gulong mga brothers, makikita mo yung tire hugger dito eh. Ayan, oh, meron pa siya. And the same time, may kurtina pa siya dito ng para sa para sa putik na naman. Talagang pinulido to ng Suzuki, oh. Talagang hindi talaga hindi mababasa yung motor mo dito, mapuputikan eh, oh. Wag mo lang mga brothers, wag mo lang ilusong sa baha, no. So solid. So again, ito mags na naman mga brothers, pero this time 10 inches lang yung nilagay dito ng Suzuki sa likod na may size po na 90 by 100. Again, this is I think this is a tube type, no? Correct nyo na lang ako kung mali. Ayan. So MRF po ang brand nito, India po ito. Yun nga, sabi ko nga, pwede mo itong itawid pa lakihan kung para hindi lang kahit papaano maiwan yung laki ng gulong. Ayan, pwede mo pa itong itawid laki yan. Pero siguro kung lalakihan mo, baka tanggalit tong tire hugger. Anyway, ikot na tayo dito sa kabilang side. So dito makikita na natin yung gilid ng bahagi ng makina. O kung tatawag ng gilid, yan. So may lagayan dito ng gear oil. Ito yung air filter o air cleaner kung tawagin. Solid yung plastic. Tapos meron siya dito mga brothers, single shock na adjustable ba to? Ay hindi, fix na po. Hindi siya adjustable mga brothers. Black po yung kulay niya. Ayan. Tapos good thing, itong scooter na ito may kickstart. Wala nga lang rubber. So pagka sinisipan nyo ito mga brothers, ingat lang kasi madulas. Ayan. Sa kabilang side, ganun pa rin yung approach mga brothers, no? Gloss black, pagdating dito, dark gray na matang finish. Tapos matte black na naman dito yung plastic. So ang ganda ng highlights talaga, no? So ang ganda ng pagkakaano. Tapos yung grab bar, malapad, malaki, no? So kahit saan ka maghahawak sa likurang bahagi, yung angkas mo, komportable siya. Ito yung tapangan din ng back ride natin. Check natin, ganda na engagement. Gulay board dito sa kabilang side. Ayan, ito nga yung sinasabi ko mga brothers, pwede kang tumapak dito, pwede dito, ngayon pwede naman din dito. So meron kang tatlong options, no? Ayan, so ang ganda ng floorboard niya talaga, o yung gulay board niya. Ayan, lipat tayo sa kabilang side pa. Kikita nyo dito mga brothers, yung kabilang side ng Birdman. So ngayon mga brothers, i-check na natin yung seat height, seat cover, compartment niya, ayan, riding position, at saka yung cockpit ng motor, yung gauge panel niya mga brothers. Brothers, ganito itsura ng Birdman pagka naka-side stand. So masasabi ko, nakikita ko ngayon in person na standard yung tindig niya pagka naka-side stand. Ano ba ibig sabihin nun mga brothers? Tama lang yung tayo at tama lang yung pagkakatagilid niya. Tsaka yung paa ng kanyang side stand naka-forward, nakapasok, hindi alanganin. So kahit alugin mo yung motor, hindi po tutumba, no? Ayan. So syempre kung magpa-park lang kayo sa mga pasubsob at saka paahon, lagyan nyo na lang ng kalso yung motor para mas safe po, o kaya i-center stand nyo na lang. Pero dito makikita natin yung side stand setup ng Birdman is standard po mga brothers. Ngayon naman mga brad,
check natin yung kanyang seat cover. Ito, isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to, ang kapal ng seat cover. The same time, meron siyang kapit at meron din siyang dulas, no? Ganda rin ng stitches, pula. May highlights, kahit malayo. At saka ang kapal. Akala mo pang kotse yung ginamit. Ganda rin ng sloop. Yan, malapad. Akala mo nga itong motor na ito, mga brothers, maxi scooter na yung datingan niya, no? Ganda ng design ng Suzuki dito. Na-amaze talaga ako. Pag binuksan natin, ang nagpaganda pa rito, malaking compartment. I guess kasya dito dalawang half face. Alam niyo yung half face, yung kalahati lang na helmet, kasya dito. Tapos may lagayan dito ng tools. Ito yung manuals niya, mga brothers. Ito yung tools. May logo pa ng Suzuki dito. Na Birdman. Pang Birdman talaga. Tapos may edge guard yung compartment niya, so hindi basta-basta mababasa kung sakaling alam niyo na maula, sobrang lakas ng ulan, umahampas yung hangin tsaka yung tubig. May sabitan dito ng helmet for the safety, hindi basta-basta mananakaw ang ating helmet pag pinark natin. Ito yung bukasan ng tangke o nandito yung kanyang tangke, mga brothers. Madali na naman din buksan. Ayan. May tumulo. May gas na ba to? And good thing, may drainage ng fuel, no? So hindi kakalat yung gas kung sakaling umapaw. Minsan mahahapaw yan, lalo pag nalilingat yung mga nagsasali ng gasolina, no? Chassis number niya nandito. Ayan, stencil na yan, mga brothers. So ibig sabihin may mga papeles na yan. Ang grab bar laki rin, no? Ito, kita na siya ngayon. So sara na natin yan. Okay, ngayon naman upuan na natin yung motor para ma-feel na natin. So mga brothers, eto nandito na ako sa pinakaunahan ng upuan ng Birdman. Masasabi ko na malapad yung upuan niya. So mababa siya pero at the same time malapad siya. So bumukaka ako, kaya nagkaroon ako ng tingkayad na I think mga nasa 3 inch. Ayan, yung tingkayad ko. So by the way, mga brothers, for the reference, 5'5" po ako kasama ang aking boots. Ayan. So kita niyo ba, mga brothers? Tapos yung upuan, ito nga yung sinasabi ko, meron siyang konting dulas at makapit siya. So maganda naman, at saka malambot yung foaming. Ayan, maalog-alog ako ngayon, no? So kung mga long ride, tatagal ka rito. Tsaka isa pa, bakit, mga brothers? Ang daming options ng iyong paa. Pwede dito, kita mo ba yan? Pwede dito, the same time pwede rin dito. Ayan, lalo na pagka nangangawit ka na, lalo na pag long ride o na traffic ka. Ayan. So dito sa kabilang side, tignan din natin. Ayan. Lapad talaga ng gulay board niya dito at saka dito, no? So hindi ka basta-basta maboboring yung paa mo rito. Ayan. Tapos yung suspension niya, mga brothers. Ayan, ang ganda rin ng laro, lalo na dito sa unahan. Mag-isa pa lang ako. Hindi pa yung pinatatakbo, mga brothers, pero masasabi ko na magandang suspension ng Birdman. At the same time, ganun din sa likod. Yung single shock niya doon, na non-adjustable po, okay din. Ayan. Tapos yung turn ng handlebar niya, malaki. So hindi tayo hirap pagka nagmamanubra. Although may kalakihan tong motor na to, malaki ang kaha niya, mga brothers. Good thing, nalakabit na natin dito yung side mirror para ma-check natin mamaya. Okay? So ngayon naman, mga brothers, i-check na natin yung kanyang mga switches. Yan, handle grips, quality nilagay ng Suzuki. Malambot ang rubber niya. The same time, meron siyang end bar, pero I think plastic ito. Pero okay naman, pa solid na plastic Ganda. Tapos etong preno sa likod, drum brake. Ayan, okay din naman na piga-pigain. Ayan, ito yung switch ng low VIN, high VIN. Left, tsaka right. Tapos may horn. Ito yung side mirror niya. Okay naman din. Ganda ng shape. Modernized naman. So, sumasabay naman sa scooter. Kahit wag mo munang palitan kung di ka maselan. Okay naman. Tsaka standard yan, mga brothers. Papalayo. Hindi siya malapit. May cover pa rito para hindi ba mapasukan ng tubig at kalawangin itong threads ng side mirror mo. Sa gitna, may combination siya dito ng matte. Ayan, tapos meron ditong gloss black, logo ng Suzuki. Ayan, makikita natin sa gitna. Pagdating naman natin dito sa kanan, nandito yung electric switch, electric starting niya. Ayan, mga brothers. Tapos kill switch, meron pa siya. Ayan, pag ganyan, hindi mag-start yung motor mo. Tsaka kailangan pigay mo pa yung preno bago mag-start. Standard dyan sa mga scooter. Ayan. Throttle niya, okay din, di pa na-adjust, pero maganda na yung laro. Tsaka yung handle grips, may lapad na almost 1 inch. End bar dito. Preno sa unahan, okay din pigain. Ito yung side mirror dito sa kanang bahagi. Okay din naman. Parehas lang din sa kaliwa. So pagdating natin dito sa pinaka digital gauge panel niya, ang ganda naman ng setup Medyo may kaliitan lang pero digital, di ba? Meron siya dito, mga brothers, na engine warning sign. Engine ba to o sa oil? And left and tsaka right. Ano ba to? Ito ata yung kung may engine warning sign ka. Ayan. Tapos ito yung sa high beam. Ito ata sa oil ata ito.
Tama ba mga brothers? Ayan o. May mga brothers ko dyan, tutulungan ako niyan kung ano ba talaga to eh. Pero I think dito to sa oil to eh. O sa engine warning sign. Yun lang naman yan. Ito yung select, ito yung adjust. Ayan, pakita na lang tayo ng pictures na naka-on siya para kita natin yung panel niya pagka naka-open. Kasi dito ngayon walang battery to. So ang ganda rin naman ng ng windshield niya. Ako palitan ko to ng smoke screen. No, para smoke ang kulay para pagka tanghaling tapat tumatakbo ka, kita mo pa rin yung iyong gauge panel. Okay. Mga brothers on the wheels, nakaikot na tayo sa Birdman Street ng Suzuki. Ano bang masasabi nyo sa motor na ito? Sulit ba siya sa kanyang presyo na 80,000? Yan. So, kung ako tatanungin nyo mga brothers, sulit. Bakit? Una sa lahat, Suzuki. Diba? Japan brand. No, although hindi siya Japan made, pero Japan technology and engineer, no. Ako kasi sa apat na brand, Suzuki talaga ang first choice ko eh. Suzuki fans ako eh. Tsaka ang ganda ng design, no. Kakaiba yung approach nila dito. Kakaiba nila. Kung i-level ko ito parang sa motor i-level ko I think sa Honda Click. Although maganda yung features ng Honda Click kasi oil cooled, may combination brake. Pero ako kasi hindi naman ako masyadong in sa mga ganon. Mas gusto ko kasi yung comfortness pag sa motorsiklo. Kung halimbawa gusto mong i-long ride to, pwede. The same time, pwede rin city ride. Lalakihan ko lang, i-oversize ko lang yung gulong. Yun lang kasi, ang comment ko lang naman kasi dito yung gulong, napakaliit. Pero kung i-oversize mo siya, hahabol siya ng konti, I think mas gaganda. Pero above all, compartment, utility hook, digital gauge panel, di ba? USB outlet. Ganda eh. Upuan, lapad, mahaba, pwedeng dalawang chicks. Hindi, joke lang. Kapal na mukha mo! So, ayun. Sa mga brothers, comment nyo naman kung ano yung saloobin. And also, syempre, yung mga user dyan ng Birdman ng Suzuki, mag-comment din kayo kung ano yung experience nyo sa motor na ito. For the past few months, di ba kasi bago pa lang ito eh. May isang taon na ba? I think wala pa eh. Mag-iisa pa lang. Ayan. So, magkita-kita tayo ulit next week. Sa next episode natin mga brothers on the wheels, ito naman yung ating Moto Canvas dito pa rin sa Wheeltech Subic Zambales. Alright! Bye. Have a great time.